Alamin natin ang latest mula sa Senado, Aris number 28. Naku, kumusta kaya ang mga senador na maaring kasuhan? Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Brad. Mayor Elaine nanindigan si Senador Jingo Estrada na hindi ang mga politiko gaya ng mga senador ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control project. Sa plenary budget deliberation sa 2026 national budget ay sumingit si Senador Estrada kay Senador Risa Ontiveros habang pinag-usapan na dapat ay dadaan sa Regional Development Council o RDC ang lahat ng mga infrastructure project gaya ng flood control. Para kay Estrada, mga engineers ng DPWH ang tunay na mastermind sa mga ghost projects at hindi mga senador at congressmen. Naniniwala ito na kung lahat ng mga amendments ng mga senador at congressmen ay dumaan sa Regional Development Council, ay wala sana tayong problema ngayon sa mga flood control project. Narito si Senador Jingo Estrada. Nung umpisa pa lang, nung maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman eh. Si Estrada ay kabilang sa pinangalanan ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y tumanggap ng milyones na komisyon sa mga flood control projects sa Bulacan First Engineering District Office na itinatanggi ng senador. Ito si Brad, 28, Mayor. Yung mga senador na binabanggit sa nakakasuhan na na-involve sa flood control scandal, Raymond, sila ba ipapasok pa sa sesyon? Ang nakita ko lang ay yun si Senador Jingo Estrada kahapon. All the rest, hindi ko sila namataan. Sila Senador Chis Escudero, Villanueva, Senador Joel, Senador Mark Villar. Well, yung iba kasi dito, dating Senador Bong, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe, wala naman na sila dito sa Senado. Si Senator Bato, kumusta na siya? Nagtasago pa rin. Hindi pa rin sumisipot. Yung gustong-gusto naming makausap din yun, Mayor, dahil doon sa mga lahat ng mga post niya nitong huli, ano yung parang ay tinuturing na niya na star of the week, itong si Saldico. Si dating Congressman Saldico, samantalang nung hindi pa nagsasalita ito at hinahanap, pinag-usapan yung mga flood control project, dinidiin niya na walang ibang may kinalaman dyan, si Saldico at si Speaker. Ngayon na nagsalita na against the President, nagbago ang ihip ng hangin. Kaya gusto namin siyang matanong tungkol doon sa kanyang mga post sa kanyang social media account na nagbibigay pugay dito kay dating Congressman Saldico matapos niyang idawit ang Pangulong Marcos sa mga anomalya sa flood control project. At ano ang stand ng leadership ng Senado pagka may arrest warrant itong mga kasama nilang senador? Iko-kostoy ba sila o hahayaan na lang na makulong? Ang malinaw na binanggit sa amin na Mayor ni Senate President Tito Soto ay wag lang silang aarestuhin sa loob ng Senado. Yun lang ang malinaw, Mayor. Lalong-lalo na kung merong sesyon. Okay, so hintayin sa labas. Pwede rin. Sa loob, sa labas. Ayan. Sa lahat naman kasi ng mga nag-custody dati sa Senado, yung sila Senator De Lima, Senator Trillanes, eventually ay napasakamay din sila ng korte. Ang kakaiba lang doon kay Senator Bato hindi local court, kaya medyo masalimuot, sabi nga ni Tito Sen, medyo masalimuot dahil hindi naman local court kung totoo nga na may warrant siya mula sa International Criminal Court. Ayan na. Okay, so ano ang latest sa Senado ngayon na Raymond? Teka muna, tuloy pa ba yung hearing ng Blue Ribbon Committee? Sinuspindi muna, Mayor, dahil nag-usap sila na tapusin muna itong budget deliberation na ito for the next 2 weeks. So Monday to Friday
tuloy-tuloy yung mga budget deliberations simula ng 1:00 ng hapon. Gusto nilang matapos ito sa lalong madaling panahon. Kaya bukas, Mayor, yung necrological service kay Manong Johnny Enrile ay in-schedule ng maaga. Kailan? Para matapos yung 9:00 ng umaga, Mayor, yung necrological service bukas, bukas. Dito sa Senado. Then para yung hapon ay maituloy pa rin nila yung mga budget deliberation na Mayor at Elaine. Ayan, kumusta mga borders diyan sa Senado? Baka mamaya nangayayat na sila tulad ni Saldico. Nakita ko nung nakaraan, lalo nga silang gumandang lalaki. Ganun ba? Bakit? Ba't lalo gumanda lalaki? Nakapagpahinga na siguro sa halip na lagi sa casino. Beauty rest. Ganun ba? Nakapagmuni-muni ng konti, di ba? Pero ang medyo parang kita mo parang pumutla si Mr. Curly Rizcaya. Ang laki ng iniba nung itsura niya. Ito yung hearing nung Biyernes nakita mo yung talaga yung namutla yung itsura niya kumpara sa dati. Baka naman naging rosy cheeks. Kulang sa araw. Kumusta yung BGC band? Ayun, Boys. Baka may performance sila pag maraming event bago magpasko. Permission number. Ayan. Itong si Alex Abeledo ng Legacy. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Okay, doon to si Alex Abeledo. Kuwela rin to, Ayan. Ayan nga, tama yung tawag pala talaga namin na Pogi. Si Pogi. Pogi. Senator Soto, si SP Soto, sabi niya, si Pogi. Ayan. Saan nakaparado yung private jet niya? Ayan. Ayaw ko dahil itinatanggi niya na siya daw yung nasa video na kumakalat sa social media na nagsasabi na wala daw siya mga ganun-ganun na mga properties. Siya nga binabansagan nung una flood control king dahil number 1 sa listahan ng presidente. Ayan. At saka, ayan, pero wala, nasentro dun sa mga Diskaya, Mayor. Pero siya yung nandito sa number 1. Kaya lang ang kaibahan kasi, Mayor, yung mga Diskaya, I think, di ba, parang siyam yata or 7 yung kanilang company. Kay Mr. Abeledo, isa lang. Yung Legacy lang. Construction Corporation. Ayan. Okay. Pero mas mayaman daw si Alex Abeledo. Ayan. Kesa sa mga Diskaya at saka mas maganda ang misis niya. Ayan. Yun lang naman ang pinagmalaki niya. Sabi niya, isa lang ang totoo. Maganda talaga ang misis ko. Sabi niya. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na wala mga committee hearings ngayon at mamayang hapon, 1:00, balik sa Senate plenary deliberation tungkol sa national budget. Banggitin ko din lang, Mayor, pala na nandito kahapon nga sila Secretary Mina Pangandaman. Ay, nga pala, Secretary Ralph nagulat na lang kami nung lumabas yung mga ganong statement. Pero nung i-announce kasi na nag-resign na siya, wala na siya sa plenary, umalis na si Secretary Mina. Kaya wala nang, nagbigay na lang siguro later ng statement. Ang naiwan yung kanyang USEC na si USEC Toledo na inilagay na siyang officer in charge ng Department of Budget and Management. At kahit si Secretary Ralph Recto na ilang beses namin nakapanayam bago yung announcement, tinatanggi niya dahil sabi niya wala pang personal offer daw ang presidente to be his executive secretary. Pero inintay muna na mayroong official announcement mula sa Malacanang. Kaya tingnan natin mamaya, Mayor, kung sino na yung tatayo dito sa DOF dahil nga na-i-announce na yung appointment kung si Secretary Frederick Gona o yung mga senior undersecretaries ng Department of Finance. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpas mula